Amen. Oo. God bless. God bless. Ay, magandang gabi po sa ating lahat. Sister Jackie. At hindi ko pa alam bakit ito po yung nabigay sa akin. Yung wala pa naman po akong asawa, pero some important facts for all wives. Asan si Brother Jonathan? Brother Jonathan. Nag-iisip pa. So, yung pinakauna po niya doon is, give your husband an unshakable confidence in you. Wow, di ba? Only your conduct as a wife will do this. Sa Proverbs 31:11, the heart of her husband that safely trusts in her, so that he shall... Wala na tayo. Wala ka ba? May backup yan. Ay, may backup. Pero madami eh. May backup. May backup pala. Okay. Ayan. So, building trust and loyalty, unshakable confidence, the heart of her husband that safely trusts in her. May kita natin yan sa Proverbs 31 verse 11. And maintain chastity, keep relationship with the opposite sex friendly but appropriate. Show loyalty, let your conduct show I belong to the man whose name I bear. So, ibig po sabihin nun, sa Biblia natin, ang asawan ay walang sawang pagtitiwala sa iyo. Tanging ang iyong ugali bilang isang asawa ang makakagawa nito. Ang puso ng kanyang asawa ay tiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Maraming aspeto kung saan ang isang babae ay may pananagutan at ang kanyang record o pamamaraan sa pamumuhay ay magpapasya sa magtitiwala sa kanyang asawa at sa kanyang mahalagang bahagi sa pag-aasawa ay kalinisang puri o katapatan. So, bilang asawa sa future, parang i-apply ko na to sa buhay. So, ang ibig ko sabihin nito na kapag ikaw na ang asawa, kailangan i-maintain mo yung pagiging malinis, purity, kasi ang pagpasok sa isang relasyon sa mag-asawa ay iba na siya. Hindi na siya katulad ng dati na in relationship ka pa lang. Nandun na yung commitment natin. Nandun na yung tiwala natin sa isa't isa. Kaya lagi nating dadalhin as a wives ang show loyalty. Kaano ka man kaganda, make it sure na let your conduct show I belong to the man whose name I bear. Amen. So, yun ang last name ng mapapangasawa ko at ng mga asawa nyo. Kaya lagi nyo bibit-bitin parati. Bear. Always bear na, may asawa ka na. Kaya layuan mo ako. Ganun yun, ha? So, next natin. So, cultivating joy in marriage, di ba? Live joyfully and maintain cheerfulness and follow God's word. So, ibig sabihin, hindi forget na nag-asawa na kayo, kailangan i-maintain po natin ang pagiging masaya. So, kailangan din natin maging i-cheerful ang isa't isa at ang higit sa lahat ay pareho tayong sumunod sa gawain ng Diyos. Mahirap ang mag-asawa na magkaiba kayo ng pananampalataya. So, as long as much better na from the start pa lang na mag-asawa kayo, meron na kayong one faith. So, para sa the rest ng inyong relationship, nakasenter si God sa buhay niyo. At ang pagiging mag-asawa po ay hindi lang natatapos yun sa loob ng bahay. So, kailangan magkaroon kayo ng, kung ano yung ginawa niyo dati, na nagliligawan kayo, syempre gawin niyo pa rin yun bilang husband and wife. Kasi dun pa rin papasok ang joyness and happiness po natin. Kaya, cultivating joy in marriage po lagi. Huwag po natin kalilimutan yun. Amen. Ayan na. Nanonood
friendship and marriage. Be best friend. Tend your marriage. Speak kindly. Remember special occasions. So, be best friends, enjoy each other's company, and have fun together. So, pwede naman kayong manood ng biblical movies. And then, sharing thoughts, reading Bibles. Madalas dati. Madalas dati, nagsisharing kami about yung past namin. So, lately, medyo hindi na dahil medyo complicated yung trabaho niya. So, as a babae, syempre parang nahihirapan yung nararamdaman mo pag gano'n na yung husband mo. Syempre, huwag mong iisipin yung mga bagay-bagay na ikakasakit din ng ulo mo. So, make it sure naman na bigyan mo rin siya ng time. Kasi kapag ikaw, yung inisip mo yung sarili mo lang na kaligayahan, syempre hindi nga kayo magkapareho ng sitwasyon sa trabaho. Ikaw lang din yung mahihirapan Yun lang yung naano ko sa akin. Na bakit ko pa hihirapan yung sarili ko? Kung alam ko naman sa sarili ko na wala naman siyang ginagawang mali. So as long as nagtitiwala kayo sa mga asawa nyo, kailangan po natin na be best friend lagi. Hindi porket mag-asawa kayo nawawala yung magiging kaibigan nyo. Huwag kang pupunta sa kabilang bakod kasi magkakasala ka dun. Kaya make it sure na yung asawa mo pa rin ang sasabihan mo ng problema mo, ng problema nyo. Mag-usap pa rin kayo. And then, tend your marriage. Marriage needs faithful, tending to flourish and grow. Lagi lang kayong magtiwala sa isa't isa kahit anong mangyari. Struggles, problem is always be there sa mag-asawa talaga Kaya ako na para sa sarili ko bilang wives to be. Kaya sabi ko kayo, habang binabasa ko po ito kagabi, parang bawal na ba ako magkasala nito? Ayan na yun daw. So, speak kindly. So, as a wives talaga, katulad ng sinabi ni Sister Zenny, kailangan maging mahinahon tayo. Kasi hindi po pwede yung mainit na nga yung ulo ng asawa mo, then sasabayan mo pa. So, kailangan talaga opposite. Kumbaga, pag galit siya, okay, kalma ka lang. Kasi pag sinabayan mo siya, talagang sasabog Meron talaga yung time na pag sobrang galit na ako, ano bang ginagawa ko? Aalis ako ng bahay. Yan. Kasi at saka sabi ko sa kanya, oops, stop. Sasabi ko talaga sa kanya, ayoko mag-away tayo. Ayun yung naging attitude ko habang nagiging matagal yung relationship namin. Na nababago sa akin. Kasi dati talaga pag galit din ako, is mabunganga din ako. So sabi ko, pinagdasal naman kita kay Lord. So, natanggapin ko lahat. So, pinatanggap ko. So, minsan nga sinasabi ko, ikaw ba talaga? Kasi sabi ko, ang tagal mong mag-decide. Ako inaiinip, sabi ko. So, ngumingiti lang siya. Ayun lang, ngiti lang siya. So, masaya naman ko. Sabi, remember special occasion like birthday, anniversaries, and everyday moments. So, kailangan din nating, kahit gaano tayo ka-busy, kailangan pa rin nating isurprise ang ating mga husband. Kasi, syempre, katulad ng ginawa nyo, nakita kayo sa Facebook diba? Kahit sa loob lang ng bahay, nandun pa din yung sweet moments nyo. Hindi mo kailangan lumabas. Dahil malaki ang bahay nila, pwede sila sa background. Sa backyard nila, ganyan, di ba? So, yun dapat, wag natin kalilimutan yung mga important memories natin, special occasions natin sa isa't isa, yung birthday, anniversary, especially. Ako talaga, mostly nung naging kami, hindi ko talaga maalala kung kailan naging kami. So, daming data. So, siya lang lagi nagpapaalala sa akin. So, pero until naman now, ngayon, ganun pa din. So, parang sa akin kasi, hindi na siya ganun ka-importante na alalahanin every month. Kasi siya naman yung kasama mo every day. Kumbaga, special days na yan, sabi ko sa kanya. Actually, sabi ko naman sa kanya, hindi naman
hindi ko maalala dahil sa sobrang dami kong iniisip sa trabaho ko, lalo na sabi ko sa kanya. At least alam ko sa sarili ko na mahal naman kita kahit na ano. Saka na lang yun to be follow. Tapos creating heaven at home. So kailangan talaga sa bahay ng mag-asawa is malinis. So para pag umuwi ang asawa natin, tayo naka-organize lahat ng mga gamit natin. Kasi mas masarap talagang umuwi sa bahay natin na payapa, na malinis, na masinop. Kasi kapag ang bahay mo ay madumi, tapos pareho kayong darating, pagod kayo, so parang mag-i-start pa rin yung away nyo doon eh. Sa konting bagay lang na hindi ka nakapaghugas, madalas, ganun din kami. Nagagalit ako. Kasi pag naglaba siya, aabutin siya ng ilang days doon. Sabi ko, huwag kang maglalaba. Kasi hindi mo naman sinasampay. Tapos, tatanggalin niya sa tampayan, hindi niya rin tutupiin. Huwag mo nang tanggalin. So, oo. Ayun talaga yung kinakagalit ko sa kanya. Okay lang yan, mapanood mo. At least, ramdam mo yung galit ko. So, ayun lang yung mga ugali na ayaw ko sa kanya. Kaya sabi ko, huwag mong gagawin ng isang bagay na hindi mo tatapusin. Kasi ako lang yung mapapagod eh. Ako lang yung magsisinop. Sabi ko sa kanya. Kaya kung gusto mo, magpahinga ka sa day off mo, matulog ka lang, okay lang. Huwag ka lang maglalaban na hindi mo talaga isasampay. Kasi uulitin ko eh. Malulungkot siya eh. Hindi na kasi ako nagpaplan siya. So, kailangan talaga sa loob ng bahay natin, i-maintain po natin ang kalinisan para pagdating kasi natin sa trabaho at too much tired tayo, tapos pag enter natin sa bahay is maganda yung ambience natin, nakakapag-relax tayo. So, kailangan as a wives, then isa yan sa mga tungkulin natin na hindi natin dapat kalilimutan bilang asawang babae na maging malinis at masinop sa loob ng bahay po natin. And then, nurturing physical intimacy. So, biblical foundation, marriage is honorable in all and the bed undefiled, Hebrews 13:4. And then, long expression, divine design. Intimacy reflects Christ's relationship with the Christ. So, yung intimacy, maraming ibig sabihin yan sa mag-asawa. So, hindi ko na po siya iisahin. Alam niyo na po ibig sabihin yan. So, dapat i-maintain po natin yung love na nag-uugnay sa ating dalawa. Huwag po nating tatanggalin yung pagmamahal. Kasi once na nawala yun sa atin, magkakaroon na po tayo ng lamat sa ating pagsasama. So, dapat kung hindi kasi araw-araw mahal natin ang asawa natin eh. Darating at darating talaga yung time na mapapagod ka. Mapapagod ka kasi ganun siya. Pero dapat iisipin natin na hindi dapat. Kailangan, yung love, iisipin mo na kung ano kung paano kanya pinakilig dati bago kanya pakasalan, bumalik ka doon. Wag kang magi-step ng ikakapahamak mo dahil lang sa intimacy kasi maraming ibig sabihin yan eh. So wag mo papasukan yung utak mo ng ibang mga bagay-bagay. Kasi kapag nag-isip ka tapos ginawa mo, magkakasala ka lalo. So i-avoid po natin yan as a wife. Kasi alam kung sino madalas magkasala eh, kung yung bang babae o yung lalaki. So, depende siguro sa sitwasyon. Oo. Kasi mostly, sa panahon natin ngayon, parang ang bilis na nilang magpalit ng asawa. Asawang babae, asawang lalaki. Parang pag pumunta sila sa lugar na wala yung asawa nila, single sila. So, parang doon pa lang nagkakasala na tayo kapag sinabi natin sa ibang tao na tayo ay single, separate, pero sa lugar naman natin is meron tayong pamilya na masisira. So, kailangan nating i-avoid natin yung mga bagay-bagay na ikakasira ng ating pamilya. Mahirap maging broken family po. Amen. So, next.
caring for health and appearance, sa nutrition, cooking, regular exercise, and personal care. Para sa mga kababaihan to na kailangan marunong din po tayong magluto. Hindi po tayo bibili sa labas. Kasi yun talaga yung pinaka number 1 as a wives na kailangan marunong tayong magluto kahit papano. Kasi hindi naman tayo pwede bumili ng everyday na luto sa labas. Siyempre, hindi tayo rich. So, kailangan simpleng mga bagay lang na pagluluto, at least magagampanan natin. Marami naman ng mga social media na pwede natin pagkuhanan ng mga information paano lutuin ang isang bagay o isang dishes na at least unti-unti malalaman mo kung paano na yung procedure ng pagluluto. Yun yung kasi yung pinakamaganda dun eh. Kaya nakalagay siya sa Proverbs 31:14. Prepare fresh, healthy meals that nourish the body and the spirit. And then regular exercise para sa mga kababayan din. Huwag naman puro lang tayo sa loob ng bahay na as wives, di ba? Kaya maraming mga lalaking naghahanap sa labas dahil nagiging lotion tayo as a babae. Kaya parang ang tingin na lang ng lalaki sa atin is parang wala na lang. Kaya nawawala na sila ng gana. Siyempre, as a wives, kailangan nating maging maganda, malinis, at personal care lagi. And then, hair clothing and self-purple, Proverbs 31:22. Maintain your appearance through day self-care routines. So, iba na kasi yung generation natin ngayon. So, kailangan, kung tayong mga babae, kung ano tayo nakilala ng ating mga asawa, i-maintain natin yun. Huwag natin pababayaan yung sarili natin. Kasi sa 24 hours, imposibleng wala kang time para sa sarili mo. Kaya at least 1 oras, 2 oras, mag-meditate ka, iayusin mo kung ano yung, ayusin mo yung nawawala sa'yo. Ikaw na bahala mag-alaga. And then, the best thing para sa ating mga babae is growing in wisdom and communication. Feed your mind, study scripture, good books, and current affairs. Speak wisely. She opened her mouth with the wisdoms, Proverbs 31:26. Listen attentively, communicate without arguing, listen more than you speak. Seek peace, put away bitterness, wrath, anger, and evil speaking. Ang ganda po nitong 4 na to sa babae. So, kailangan talaga sa atin is, number 1 is yung i-feed natin yung isip natin sa Word of God. Kasi kapag meron tayong Word of God, bago tayo magsasalita, iniisip mo pa lang. So, kaya papasok yung speak wisely and then listen attentively. Diba? Yung pagiging, yung kapag ang utak mo ay punong-puno ng salita ng Diyos, hindi mo basta-basta sasabihin ng word na yung mga word na yon na ikakasakit ng taong mahal mo. So, kailangan natin talagang yung ganyang i-maintain natin na character natin as a wife. Next. Ito na po yung pinaka-last. Building a lasting home. Character foundation, daily rebuilding, loving action, and extra touches. So, ang conclusion ko po sa mag-asawa, kailangan ay, number 1 is maging loyalty kayo sa isa't isa. And then, kapag may mga problema kayo, pag-usapan nyo to. Wag na natin palalain, wag na natin ipagbukas. Kaya pag nag-aaway kami, nag-aaway tayo. Pag nag-aaway talaga kami, bago ako matulog, nag-uusap muna kami. Para kinabukasan is, iba na naman yung pag-aawayan namin. Medyo lang. At least, at least pati kami kagabi, bago kayo matulog, meron kami peace of mind. So, kinabukasan, may another pag-away kami. Ganun na naman. So, ganun lang naman. Kailangan talaga in the end of the day, bago kayo matulog, husband and wife, is mag-usap muna kayo, mag-pray together. So, para in the next day is another day, another love. Okay po, yun lang po. And to God be the glory po. God bless Sister Jackie. Praise God. Ibinigay yan ng Panginoon.